Anim na bansa na posibleng makalaban ng ating Gilas Pilipinas sa darating na FIBA Olympic Qualifying Tournament, kilalanin natin. At Coach Tim Cone hindi pa rin satisfied sa naging pagkapanalo nila kontra nga sa Blackwater Bossing at Kai Sotto. Bakit nga isasalang pa rin ng Wasserman diyan sa NBA Summer League sa kabila ng mas maliit na tsansa raw na makapasok sa NBA? Pero bago yan, hihingi lang ako ng isang like at subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging laban ng Barangay Ginebra at Blackwater Bossing ay nanalo pa rin itong Barangay Ginebra sa kabila yan ng 17 puntos na kalamangan ng Blackwater Bossing nung umpisa. At ayon nga kay Coach Tim Cone sa naging balita ng One Sports, ay talagang nag-struggle sila ng game na yan at sinasabi niya pa nga dito na maganda naman yan kasi maganda yung ipinakita ng kanilang kalaban kaya mas ginalingan nila, no? At nasa pangalawang pwesto na sila ngayon, mga kabasketball. At sabi nga ni Coach Tim Cone na kailangan pa raw nilang galingan, no? Sa depensa, sa kaopensa, at gusto niya magpatuloy yan hanggang sa mga darating na mga games nila kasi alam natin, mga kabasketball, may dalawang bagong starting player diyan sa starting 5 nitong si Coach Tim Cone dahil nawala nga si Justin Brownlee, bago yung kanilang import. Tapos si Aham Nisi, bagong player nila yan, starter na rin nila ngayon dahil nga injured. Ito nga si Malonzo, no? At may balita rin, mga kabasketball, na si Scottie Thompson ay posibleng hindi makapaglaro dahil nga may iniinda siya. So antabayan na natin yung MRI na hinihintay na resulta. Patungkol naman sa ating Gilas Pilipinas, mga kabasketball, napakaganda na magiging stable na or mapupunta sa tuktok itong Barangay Ginebra para mas madali para sa kupunan nila na bitawan itong si Coach Tim Cone para nga mag-coach sa ating national team. Kasi kung malalagay sa alanganin yung pwesto ng Barangay Ginebra, baka hindi basta bitawan etong si Coach Tim Cone para sa ating Gilas Pilipinas. Alam naman natin, mga kabasketball, na kaya nag-take over etong si Coach Tim Cone dahil na rin sa pakiusap sa kanya ni RSA at ni Al Francis Chua kasi nag-take over talaga yung SMC noon. Pero kung hindi nga ganun yung mangyayari, como yung mga players nila hindi rin available at most likely mga college players yung makapaglaro dyan saka yung mga overseas players natin, pwede rin naman na si Coach Tab Baldwin yung pansamantalang maging coach. Pero napakagandang tandem talaga niya, no? Coach Tim Cone at Coach Tab Baldwin kasi matutulungan ni Coach Tab Baldwin itong si Coach Tim Cone, especially dun sa mga college players. So antabayan na natin. At naglabas din ng balita itong si Homer Saison kasi nga nakausap niya itong kampo ni Kai Sotto at sinasabi nga na kaya pala matagal na hindi natin nakikita itong si Kai Sotto, kung injured nga siya, nagdadagdag din siya ng 15 pounds na muscle. So ang target daw kasi ng Wasserman ay isa lang ulit itong ating pambatong si Kai Sotto sa NBA Summer League para makita nila, no? Kasi yun ang problema ni Kai. Alam naman natin na madali siyang naitutulak pagdating sa mga box out kaya nakukuhaan siya ng rebound. Ngayon titingnan nila kung magiging effective yung pagdagdag ng muscle, kumbaga paglakas ni Kai doon sa magiging laro niya pagka hindi na siya natutulak. At sinabi niya pa rito kasi sinabi ni Snow Baldwin na maliit na raw yung chance ni Kai na makapasok sa NBA. Pero ang katwiran naman ng Wasserman, base sa experience nila, no? Kasi sila yung nandiyan sa NBA, yung mga sentro daw, yung mga big man gaya ni Kai, siyempre 7'3". Sasabihin ng iba, bakit si Wembanyama 7'4", 7'5", ang bilis kumilos. Ilan ba si Wembanyama? Isa lang naman yun, di ba? Sabihin, pipihira yung mga ganyang laki, di ba? Pihira yung ganyang laki, yung tinutukoy ng Wasserman. So kung may Wembanyama, hopefully makakagat etong si Kai Sotto ng performance, maging disente yung performance niya, posibleng magustuhan siya kahit 2-way contract diyan nga sa NBA. Pero antabayan na natin yan. At ito yung 6 na kupunan na posibleng makalaban ng ating Gilas Pilipinas diyan nga sa darating na FIBA Olympic Qualifying Tournament. Kasi bobolahin na ngayon, mga kabasketball, yung mga teams na magkakalaban o magkakaroon na ng draw
Ito yung ibinigay ni Ruben Terrado ng Spin.ph na 6 na teams na pwedeng makalaban ng ating national team. Una na nga dyan, itong Spain, Latvia, Lithuania, Slovenia, Mexico, saka Georgia. Hanggang dyan muna mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.